Hello po. Magandang araw muli. Welcome po sa ating channel. At nais ko na naman mag-share sa inyo guys ng panibagong tutorial. Ito po ay request ng ating isang subscriber, si Ma'am Loy Kapili. Yan po yung kanyang account. Shoutout sa iyo, Ma'am Loy Kapili. At ito po ay polo jacket ng school uniform po ng preschool or elementary. So samahan nyo guys, tingnan nyo kung paano natin gawin ang pattern ng polo jacket. Tara! Ayan, simulan na natin ang ating tutorial. Ito po yung ating gawa ay polo jacket po ito. Ito po ang sukat ng ating polo jacket, school uniform po ito ng elementary. Okay, ang ating shoulder ay 13. Yan, ang kanyang bust ay 30. Ang kanyang armhole ay 14. Ang haba ng sleeve ay 6. Ang kanyang bilog ay 11. Ang hips naman ay 28. At ang pole length ng ating polo ay 20. Ayan, at katulad ng dati nating ginagawa ay una nating gagawa tayo ng pahalang na linya. Yan, tapos kunin natin ang lapad ng ating shoulder. Ang ating shoulder ay 13, ang kalahati ay 6.5. Guhitan natin, then allowance tayo ng 3/8. Okay, ang ating neck opening, dahil bata lang naman ito, ay pwede na dyan ang 2.5. Straight lang. Tapos angat tayo ng 3/4 or 7/8. Yan, sa gilid po ay baba lang tayo dyan ng 3/8. Then connect na natin. Pagkatapos dito sa neck, curve lang ng konti, ganyan. Pagkatapos nyan ay kunin na natin ang pole length ng ating jacket. Okay, ang ating pole length ay 20, ang ating armhole ay 14, kalahati ay 7. Kunin natin ang 7 na kalahati ng ating armhole. Tapos 20 yung pole length ng ating polo. Then allowance tayo ng 2.5 para sa kanyang fold. Kasi po ang polo jacket na ito ay continuous po ang kanyang paha sa kanyang hips. Yan, 2.5 po ang ating ilagay. Then lagyan natin ng pahalang na linya. Ganyan. Tapos yung ating back yoke, hatiin lang natin yan. Tapos angat tayo ng mga 1/2 or 3/4. Ganyan lang po. Yan. Linyahan natin. Yan. Tapos isunod natin yung ating bust line at ang kanyang hips. Okay, ang ating bust line ay 30. I-divide po natin yan sa 4. So 7.5 po ang ating chest. Baba lang tayo ng 1 inch mula doon sa guhit ng ating armhole. Yan, tapos add tayo ng allowance, sewing allowance, 1/2 or depende na po sa inyo. Yan, sa atin namang hips ay 28 divide 4, so 7.1/4. 7.1/4 ang ating unang iguguhit. Yan, tapos add tayo ng 3/4 para sa kanyang pleats. Dahil may pleats po yung back natin. Yan. Add tayo ng 3/4. Then add din tayo ng 1/2 para po sa kanyang sewing allowance. Yan, at yan po yung ating i-connect. Yan, at yung sa ating paha ay slant lang ng konti. Slant lang. Ganyan. At yung ating namang armhole ay slant lang din ng konti, wag straight. Slant ng konting-konti lang. Yan. Yan, tapos i-connect na natin dahil sa ating G-curve. Gamit tayo ng G-curve. Ganyan. Okay, sa atin namang back yoke, sa baba ng back yoke ay baba tayo ng mga at least 3/8. Yan. May purpose po yan kung bakit kailangang
nakababa dyan ng 3/8 or 1/2. Yan, para hindi po yan kukulubot pagka once na sinuot na po yan, pag na-assemble na po. Ibaba lang 3/8. Yan, tapos gamit tayo ng hip curve. Curve lang natin ng konti yan. Yan. Diretso na rin natin. Yan. Kaya at ang ating plates, yan, katulad niyan. Yan, dyan po yung ating plates. So, kuhain natin ang lapad ng ating cheese. Yan, dyan 3/4 lang po. 3/4 ating idadagdag dyan. Then, kunin natin ang lapad ng ating cheese ay 7.5. Ang kalahati ay 3/3. Yan, tapos 3/3 angat tayo ng 1/2 or 3/4. Yan. Tapos kung anong sukat mula dyan hanggang dito sa may dulo, yun din yung ating sukat sa baba. Yan, para po yan sa kanyang pleats. Yan. So, yan, naka-plates po yan. Pagka yan ay na-symbol na po natin. At yung ating dinugtong sa kanyang body na 3/4, yan, gamit ulit tayo ng G-curve, ganyan. Yan. Tapos yung luma natin ginawa ay hindi na po yan ha. Yung ating luma, yan, hindi na po yan. Guhitan ko yan, hindi yan. Ang sundin natin yung bago natin ginawa. At mula sa shoulder, baba lang tayo ng 3/4 or 7/8. Yan. Okay, para po yan sa kanyang front. So, connect na po natin. Yan. Tapos, i-squala lang natin para makuha natin yung tamang yung sukat ng ating front. Yan, ganyan lang po, guhit. Yan. Tapos yung ating collar ay 13 po. Ngayon, kukuhain natin yung sukat sa likod. Tapos kung ano yung kulang, idadagdag natin dito sa ating front. Okay. Yan, baba tayo ng 1/4 doon sa guhit. Sa loob po tayo ng guhit. Yan, baba ng 1/4. Tapos iikot natin ang tip measure. Yan, nakuha ko yung 3. Tapos yung 3 idudugtong natin dyan. Yan, iikot natin yan. Kailangan makuha natin dyan yung 6.5 para makuha natin yung kabuuan ng collar na 13. So, yan, 3.5. Tapos mula dito sa guhit, baba tayo ng 1/4 uli. Yan, kailangan makuha natin yung 6.5. Yan, nakuha natin yung 6.5. Guhitan natin. Yan, tapos gamit na tayo ng G-curve. So baka nagtaka kayo bakit naggawa ako dyan ng para sa front. Yan po ay back. So sinadya ko po yan para pagkatapos nating ikat yan, mamaya pagbakat natin doon sa front part sa ibang pattern ay madali na lang nating gawin yan. Kaya sinadya ko po yan na ganyan. Kaya basta ang malaga, nakuha na natin yung pinakasukat ng ating collar na 13. Okay, at ikat na natin yan.
para makagawa na tayo ng para sa kanyang front part. Yan. At yan, itupi lang natin yan. Yan. Yan yung ating pagbabakatan mamaya. Kasi yan yung guhit na yan ay para po yan sa kanyang front body. Okay, tanggalin lang natin tong ating pattern. Okay, ito na yung ating pattern para po sa ating front part. Okay, ang unang-unang gagawin natin ay kuha muna tayo ng 2 inches para po yan sa kanyang piecing sa ilalim. So 2 inches ang ating guhitan. Yan, tapos add tayo ng 1/2 or 5/8 para po sa kanyang button. Yan, 2 inches tapos 5/8 para sa kanyang button. Okay, tapos atin yang ilinya. Tapos yung para sa ating button ay atin ding ililinya yung para sa ating button. Kailangan po yan. Yan. Yan ang ating para sa ating button. Ito sa ating allowance. Okay, at i-connect atin ng ipatong ang ating back. So ganyan po ang back. Papatong lang po. Tapos daganan natin ng bakal para hindi gumalaw yung ating pattern. Okay, at yung ating shoulder, yan, tutuldukan lang natin yung guhit na para sa kanyang front body. Yung ginuhit natin kanina, yan, sundan lang natin yan. Yan, yung linya na yan, sundan natin. Ayan, tapos sa gitna, then connect na natin. Sa pag-connect po niyan ay kung saan ka nagtuldok, doon lang din ikaw titigil. Ganyan, huwag kang lalagpas. Okay, at yung ating para sa ating neck, sa ating front, yan, susundan lang po natin yan. Yan. Oh, so yan ang paraan, yan ang dahilan kung bakit ginawa ko yan sa back, para atin na lang yang ilalapat sa ating front. Yan, at gamitan na natin ng G-curve. Ganyan. So, di ba madali lang kasi meron na po tayong pinagayahan sa kanyang back. Okay, at yung kanto ng ating shoulder ay yan po yung ating susundin para sa ating front. Tapos kanto din sa ating armhole at sa side, markahan din natin ganyan. Yan, para yan yung ating paggagayahan. Yung sa hips ay iba po ang sukat niyan dahil ang harap po ay wala pong plates. Sa likod lang po ang meron. Kaya hindi po natin pwedeng gayahin ang hips ng ating back. So, add din tayo ng 1/2 sa ating front body. Dapat kasi mas mahaba ng bahagya ang front kaysa ating back. Okay? Yan, at yan na yung ating susundan. Okay? Tanggalin lang natin to. So ang ating hips ay 28, divide natin sa 4 ay 7 and 1/4. So 7 and 1/4 dyan sa button line. Yan. Yan, tapos add tayo ng 1/2 or 5/8 para sa kanyang sewing allowance. Ganyan. So connect muna natin yung baba, dugtong natin. Yan, ganyan lang. Yan, tapos i-connect na natin yung sa ating side. Straight lang po ang ating gagawin, wag na tayong gagamit ng hip curve. Straight lang po.
Yan. Tapos yung ating armhole ay dapat po ay mas malalim po ang uka niyan kaysa doon sa ating back. Yan, mas malalim po dapat ang uka. Okay. Tapos yung 2.5 inches na lapad ng ating hips, ating paha ay atin po yang susukatin, igagaya natin sa back. 2.5. Yan, 2.5 din dyan. Okay, at connect natin. So yan. Yan na yung ating front part. So gupit na natin para makagawa pa tayo ng ibang mga parts ng ating polo jacket. Oops, nakalimutan ko. Yung sa bandang hips niya ay kailangan naka-slant ng konti yan. Ganyan. Yan. Okay. Ganyan. Okay, tabi natin yung ating sobrang pattern. Yan po yung ating back at front. Yan, at itong ating ginawang unang guhit, yung hindi sa button yan, yung unang guhit na yan, itutupi po natin yan. Pero pwede namang hindi natin itupi. Pero gusto ko lang itupi para makita nyo yung aking punto. Yan, ganyan po dapat yan. Yan, pansinin nyo po pag pinagpatong na po natin sa back, kung makita nyo po yung ating front ay mas malalim ang uka kaysa doon sa ating back. Yan, yan po yung tamang pag-pattern ng ating mga polo. Kailangan mas malalim yung front kaysa doon sa back body. Yung ating chest, kita nyo ay pantay lang ang ating hara sa ating chest, pero sa baba ay mas malapad yung sa baba dahil meron pong pleats ang ating baba. Yan, nakaganyan po yan. So pag naganyan na po yan at pinagdugtong na natin, pantay na po yan. So okay, at gawa na po tayo ng ibang parts. Sunod nating gawin ay ang kanyang sleeve. So basic lang naman ang paggawa ng sleeve. Ang ating sleeve length ay 6 inches ang ating sleeve length. So guhit tayo mula dyan, 6 inches, tapos allowance 1.5. Okay. Tapos ang 14 i-divide natin sa 4 ay 3.5. Tapos 3.5 din sa baba. Yan. Tapos kunin na natin ang kalahati ng ating armhole na 14. Ang kalahati ay 7. Yan, 7. Kunin natin ang gitna. Gitna. Tapos gitna. Yan. Ating i-connect. Yan, at yung dulo ng ating sleeve, yan, line natin, tapos yung allowance niya, line. Okay, at yung center, guhitan natin ang center. Okay, bawas tayo ng 1/2, dagdag naman tayo dito ng 1/2. Okay, tapos i-curve lang natin ang ating sleeve. Yan, ganyan lang po yan. Okay, ang ating bilog ay 11, so ang kalahati 5.5. Yan, connect lang natin. Yan, ganyan lang po yung ating sleeve. Basic lang po ang paggawa. So, cut natin para makagawa pa po tayo ng iba.
Yan. At sa baba niya, add tayo ng allowance. 1/2 lang. Okay, yan na. At ikat natin yung ating sleeve sa front. Okay. Ito po yung kanyang front, yung may guhit. Yan. Tapos dito, back. Okay, ang front dapat mas malalim kaysa back. So, kailangan nating ikat ito ng konti. Yan, ganyan po. Yan, mas malalim dapat ang front kaysa ating back. So, okay, at isunod naman natin yung ibang parts. Ang ating cooler. Ang cooler po natin gagawin ay turbinized cooler. Dalawa po kasi ang cooler nito, pwedeng turbinized, pwede din po na sport cooler. So, ito po yung turbinized cooler, yung nasa larawan po. Yan, ganyan po ang ibig sabihin ng turbinized cooler. Meron po siyang bangkito. Yan, ang una natin gagawin ay bangkito. So, kung ang ating cooler ay 14, so yan, guhit tayo ng 7 kalahati ng 14. Yan, ganyan po. Tapos gamit tayo ng roller. Yan, para klaro. Tapos gamit tayo ng hip curve para magkaroon siya ng curve sa ating dulo. Kailangan po kasi naka-curve yan, hindi po yan pwedeng naka-straight lang. Tapos yung pinaka-standard na lapad niya ay 1 1/4. Yan, connect natin 1 1/4 ang lapad. Yan. Tapos dito curve lang. Yan. Sukat natin. Okay, 7 kalahati ng 14. Yan, curve lang natin ng bahagya. Yan, hanggang dyan yung ating pang-ibabaw niya. Yon, ang pag gumawa tayo ng pang-ibabaw niya ay kailangan naka-curve ng konti. Ganyan po. Hindi po naka-straight. Tapos standard po tayo ng 1 1/2. Tapos dyan ay mga 2 inches. Yan, dugtong natin. Okay, at sa side ay huwag masyadong slant. Konti lang. Ganyan. Okay. Ganyan po yung ating turbinized cooler. So, cut na po natin yan. Okay. Yan na yung ating turbinized cooler. So, iayos lang natin. Yan, ganyan po yung ating turbinized cooler. Okay, at gawa pa po tayo ng isang klase po ng cooler ng ating Polo. Ito po yung tinatawag na sports cooler. Yan, depende na po sa inyo kung ano inyong gagawin. Kung ano yung ikakabit nyo na cooler, kung sports cooler ba or turbinized cooler. Sa ating sports cooler ay kailangan hindi aabot sa dulo. Okay, bago umabot sa dulo kailangan mayroong mga 1 inch or 1 1/4, ganyan lang po. Hindi po pwedeng umabot sa dulo ang ating sports cooler. Yan po yung larawan, yan po yung sports cooler. Yan kung makita nyo, hindi siya aabot doon sa dulo ng ating neck line. Yan, hanggang dyan lang. So kung ang ating halimbawa na-assemble na natin yung ating body at pag ang sukat natin sa ating cooler ay 13 lang halimbawa, ay ang gagawin natin ay 13 din na ating sports cooler. So ang kalahati ng 13 ay 6 1/2. Guhitan natin ang 6 1/2, guhitan natin. Tapos add tayo ng mga kahit 1/4 na allowance para sa kanyang sewing. Okay, at gamit tayo ng hip curve o roller muna natin. Yan, straight kasi dapat yan. Tapos gamit na tayo ng hip curve kasi kailangan po yan nakakurba po yan. Yan, ganun po yung sports cooler, hindi po yan naka-straight. Tapos standard na lapad niyan ay 2 1/2 or 2 3/4, depende po sa inyo.
So diyan din ay 2 3/4. Yan. Connect na natin. Yan. I-connect natin. Ganyan. Tapos yung side niya ay hindi masyadong slant. Kasi pang bata lang po yan. Ganyan. So yan na yung ating sports cooler. So cut na natin yan. So pinapaalala ko habang hindi pa po assemble ang ating body, huwag po kayong gagawa ng cooler. Kasi ang final na sukat ng ating cooler ay pag na-assemble na po yung ating body. So yan, sports cooler ating ilagay. Yan, at yung isa ay turbinized cooler. So ganun lang po yung ating tutorial ano. So abangan nyo po yung ating next video. Gagawa po tayo ng pagtabas ng fabric nito at pagkatapos nating tabasin ay atin po itong i-assemble. So ang kulang na lang po dyan ay yung kanyang packet at yung kanyang dila-dila sa kanyang paha. So yan na po yung ating pattern. So sana guys nakatulong sa inyo, lalo na sa nag-request nito. At maraming salamat po sa inyong suporta. Yung dito po sa ating back yoke ay ikakat po natin yan. Pero ikakat natin yan pagka nagtabas na po tayo sa fabric. So ganun lang guys. Maraming salamat sa suporta. At hanggang sa muli guys, kita-kita tayo. God bless po.